Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang siyam na masamang gawi sa umaga na dapat mong ihinto. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang masasamang gawi ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala sa iyong kalusugan at kapakanan. Ngunit maaari itong makaapekto sa iyong pangmatagalang implikasyon sa kalusugan. Narito ang siyam na pang-araw-araw na gawi na dapat mong iwaksi ngayon upang magsimulang mamuhay ng mas masaya, mas malusog na buhay. Una, pagpindot sa snooze button. Ang pagpindot sa snooze button ay nararapat sa unang lugar sa listahang ito dahil iyon ang unang ginagawa ng karamihan sa atin sa umaga. Alam mo ba na ang pagpindot sa snooze button ay pumapatay ng hindi bababa sa 4 na oras ng pagiging produktibo sa iyong araw? Ang mga tao ay natutulog sa mga cycle na humigit kumulang 70 minuto. Kapag pinindot mo ang snooze button para makakuha ng 5 minuto pang tulog, nakukuha ng iyong utak ang signal para magsimula ng isa pang cycle ng pagtulog. Ngunit nagising ka kaagad sa pamamagitan ng alarma na nagdulot lamang ng sleep inertia. Ang sleep inertia ay ang grogginess na nararanasan mo pagkatapos magising. Kahit na ang sleep inertia ay karaniwang tumatagal ng 15 hanggang 30 minuto, maaari itong tumagal ng hanggang 4 na oras. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa ganitong estado, nakakaramdam ka ng pagod at pakiramdam na gusto mong bumalik sa pagtulog kahit na nakatulog ka sa loob ng 7 hanggang 8 na oras. Ang sleep inertia ay maaari ding mangyari kung ikaw ay nagising sa panahon ng rapid eye movement o REM sleep. Sa isang perpektong mundo, matutulog ka sa tamang oras at natural na gigising ng walang alarm clock na sariwa at alerto. Ngunit ang ating mundo ay hindi perpekto at, kailangan, nating gumising sa isang partikular na oras kahit na sapat na ang ating tulog o hindi. Iyon ay isa pang punto. Kung gusto mong gumising na may lakas, siguraduhing matutulog ka sa tamang oras. At kumuha ng alarm clock na gumising sa iyo sa pagtatapos ng isang ikot ng pagtulog upang mabawasan ang pagkawalang galaw sa pagtulog. Pangalawa, sinusuri ang iyong telepono. Para sa karamihan sa atin, pinalitan ng smartphone ang tradisyonal na alarm clock. Kaya, ang unang bagay na ginagawa namin sa umaga ay kunin ang telepono upang patayin ang nagriring na alarma. At nakakaakit na bumalik sa kama gamit ang device at simulang suriin ang iyong mga mensahe at notification. Marahil ito ay isang social media app o kung ikaw ay isang may-ari ng online na negosyo maaari itong maging kaakit-akit na suriin ang iyong mga email, Instagram, analytics, at iba pa. Sa paggawa nito hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang iyong utak na dahan-daang magising. Ikaw ay agad na binomba ng mga email at mensahe na nagpaparamdam sa iyo ng labis at pagkabalisa. Nagkaroon ako ng masamang ugali na suriin kaagad ang analytics ng aking website pagkatapos magising. At nang mapagtanto ko na ang mga pagtaas at pagbaba sa graph sa analytics ay may kapangyarihang baguhin ang aking kalooban, itinigil ko ang ugali. Ang ating utak ay dapat bigyan ng oras upang gumising sa araw na mabagal. Ang pagpapakain dito ng lahat ng uri ng impormasyon ay maaaring maging de-energizing. Ipinakikita ng isang pag-aaral na 4 sa 5 gumagamit ng smartphone ang kumukuha ng kanilang mga telepono sa loob ng 15 minuto pagkatapos magising. Ang bilis kung saan ang patuloy na pangangailangan na magambala at konektado ay lumalaki ay nakakaalarma. Karamihan sa atin ay tumitingin sa ating mga smartphone bawat oras pa rin, kaya sabihin natin na ang umaga ay walang distraction-free. At lumikha ng isang gawain sa umaga na tutulong sa iyo na tumuon sa paglilinis ng iyong isip at pagpapasigla sa iyong katawan. Pangatlo, hindi pinaplano ang araw. Hindi lahat ay gumagamit ng planner o gustong gumamit nito. Gayunpaman, kailangan mong magkaroon ng isang plano para sa iyong araw upang maiwasan ang labis na pagkapagod at upang matiyak na magagawa mo ang pinakamahalagang gawain. Kung wala kang mga plano para sa araw na ito, mahuhulog ka sa bitag ng pagpapaliban at pag-aalinlangan. Alam mong dapat kang gumawa ng isang bagay, ngunit hindi makapagpasya kung aling gawain ang unang gagawin. Ang kinaiinisan ko sa hindi pagpaplano ng aking araw ay, nag-aaksaya ako ng maraming oras sa pag-iisip tungkol sa aking listahan ng gagawin at ang kalahati ng aking umaga ay mawawala.
Ito ay isang napatunayang katotohanan na mayroon lamang tayong limitadong focus at kapangyarihan sa isang partikular na araw. Ang pag-alis ng mahalagang enerhiya na iyon sa pamamagitan ng pag-aalinlangan ay isang masamang ideya. Sa makatuwid, upang mapakinabangan ang iyong pagiging produktibo, planuhin ang iyong araw sa gabi bago o kaagad pagkatapos bumangon. Pinaplano ko ang aking mga araw sa aking bullet journal. Inilista ko ang lahat ng mga gawain para sa araw kasama ang pagsusulat at iba pang mga gawaing bahay. Pang-apat, hindi gumagawa ng mindset work. Lahat tayo ay may tiyak na naglilimita sa mga paniniwala at mental block na pumipigil sa atin na maabot ang pinakamataas na potensyal. Marami kang dapat gawin sa mundong ito at mayroon kang malaking layunin. Ngunit sa paglaki, sinasadya o hindi namamalayan, nagkaroon ka ng napakaraming mental blocks at kawalan ng paniniwala sa iyong sarili na patuloy na nagtutulak sa iyo pabalik. Sa makatuwid, kinakailangan na magtrabaho sa mga ito kung nais mong tamasahin ang tagumpay sa paraang gusto mo. Ang umaga ay ang aking paboritong oras upang magtrabaho sa aking personal na pag-unlad. Pang-5, hindi nagpapalusog sa iyong katawan. Kung patuloy mong binabaliwala ang iyong kalusugan, kakailanganin mong maglaan ng oras para sa sakit. Kahit na hindi kasalanan na kumain ng junk food paminsan-minsan, ang pagpapanatili ng isang malusog na pamumuhay ay kinakailangan kung gusto mong tamasahin ang mga benepisyo ng pinakamainam na pamumuhay. Ang pagsisimula ng araw sa isang smoothie na nagpapalakas ng enerhiya ay nakakatulong sa akin na labanan ang pagod at ang isang magaan na pag-eehersisyo sa pag-stretch o isang 20 minutong yoga routine ay nakakatulong sa akin na mapabilis ang aking umaga. Ang isa pang karaniwang nakakalason na ugali na dapat iwasan sa umaga ay hindi kumain ng mga nakabalot na pagkain. Ang mga cereal ay hindi malusog dahil ang mga ito ay inaangkin at kadalasang mataas sa asukal at naglalaman ng mga pinong butil. Nagdudulot ito ng pagtaas sa iyong mga antas ng asukal at nagbibigay ng mabilis na pagpapalakas ng enerhiya. Ngunit ito ay sinusundan ng isang pag-crash sa mga antas ng asukal at sa makatuwid ang iyong enerhiya ay nag-crash din. Ang labis na pagkonsumo ng asukal ay maaari ring humantong sa maraming iba pang mga sakit kabilang ang type 2 diabetes, cancer, sakit sa puso, at iba pa. Bilang isang thumb-off rule, subukang iwasan ang mga pagkain na nasa isang kahon at may mga idinagdag na preservatives. Kumain ng buong pagkain at isama ang higit pang mga gulay at prutas sa iyong dieta sa buong araw. Pang-6, kumonsumo ng negatibong nilalaman. Maaari mong isipin na hindi ka gumagamit ng anumang negatibong nilalaman sa umaga. Ngunit kung nagbabasa ka ng mga pahayagan, ginagawa mo ito. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ng mga pahayagan ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng higit na pagtutok sa pagpapakalat ng mga negatibong balita. Nabawasan ko ang labis na pagkabalisa nang tumigil ako sa pagbabasa ng dyaryo sa umaga. Ako ay isang napakasensitibong empath at ang paggamit ng negatibong balita ay nakagawa ng malaking epekto sa aking mga antas ng enerhiya. Napakaraming positibo sa mundo, ngunit hindi nila ito madalas iulat. At ayokong sanayin ang isip ko na mag-isip ng negatibo sa lahat ng bagay sa buhay. Bakit nag-iiniksyon ng maraming takot sa ating isipan kung tayo ay nagsisikap ng husto upang labanan ang ating mga takot? Kung ang paggamit ng balita ay talagang mahalaga para sa iyong negosyo o kung gusto mong manatiling updated sa iyong mga interes, ngayon ay may mga opsyon na gawin iyon sa pamamagitan ng paglaktaw sa negativity. Tulad ng mga online na sports, business news app, podcast, website, at iba pa. Pang-7, hindi decluttering. Nakakaapekto ang kalat sa iyong pagiging produktibo at mood. Kapag bumangon ka sa umaga, maglaan ng oras upang gawing malinis ang iyong kwarto at paligid. Ayusin ang iyong higaan, ibalik ang lahat sa lugar nito, at panatilihing malinis ang mga patag na ibabaw. Itinatakda nito ang tono para sa isang magandang araw. Ang oras na namuhunan ako sa mabilis na pag-decluttering sa paligid ng aking workspace at sa bahay ay nagsisilbi sa akin ng maayos. Mas focused ako at malinaw ang isip ko. Pang-8, uminom muna ng kape sa umaga. Kung umaasa ka sa sobrang caffeine para manatiling gising, pakinggan ito. Ang pag-inom ng katamtamang dami ng kape ay sinasabing mabuti para sa iyong kalusugan.
Ngunit kung sisimulan mo ang iyong araw sa kape, mali ang ginagawa mo. Sa halip na kape, simulan ang iyong araw sa isang mataas na baso ng tubig. Kailangang ma-hydrated muna ang iyong katawan sa umaga dahil buong gabi itong nag-aayuno. Ang kape ay isang diuretic, ibig sabihin, ito ay nagtataguyod ng pagbuo ng ihi ng bato. Kaya ito ay may posibilidad na magdulot ng mas maraming dehydration sa katawan. At saka, acidic ang kape. Ang pag-inom ng kape sa umaga ay gumagawa ng mas maraming hydrochloric acid sa iyong tiyan. At para sa mga taong may mga issue sa tiyan tulad ng acid reflux, irritable bowel syndrome o IBS, at iba pa mas nakakasama ito kaysa sa mabuti. Gayun din, ang pag-inom ng plain water o lime water unang bagay sa umaga ay napatunayang nagbibigay ng mahusay na mga resulta para sa iyong kalusugan. Nakakatulong ito upang maalis ang mga lason sa katawan at mapabuti ang iyong immune system. Walang masama sa pag-inom ng iyong pang-araw-araw na tasa ng kape, ngunit siguraduhing bigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong ma-hydrated ng maayos pagkatapos magising bago maabot ang kape. At siguraduhing uminom ka ng maraming tubig pagkatapos kumain dahil sa mga diuretic na katangian nito. Pang-siyam, nagrereklamo. Palaging simulan ang iyong araw sa isang positibong tala. Marami kang dapat ireklamo at ikalungkot. Ngunit huwag maging ang taong nagpapaalala sa iyong sarili at sa iba tungkol sa mga problema sa buhay sa umaga. Iyon ang dahilan kung bakit ako laban sa pagbabasa ng mga pahayagan sa umaga. Dahil mas gusto ng media na tumutok sa negativity at makikita mo ang iyong sarili na nagrereklamo tungkol sa gobyerno at kapwa-tao na ang mga maling gawain ay nagagalit sa iyo. Simulan ang iyong araw na may pasasalamat. Likas sa tao na mag-alala tungkol sa mga bayarin, sa mga nakabinbing proyekto. At lahat ng iba pang hamon na kailangan mong harapin sa maghapon. Ngunit ito ay isang ugali na maaari mong baguhin sa pamamagitan lamang ng pagtuon sa pasasalamat. Tinutulungan ka nitong masira ang patuloy na pag-aalala at tingnan ang mga bagay mula sa ibang pananaw. Siguraduhing maglaan ka ng ilang minuto sa umaga upang magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na hindi mo pinapansin. Maniwala ka sa akin, ito ay gumagana at pinupuno ka ng positibong enerhiya. Gayun din, sa halip na magreklamo tungkol sa mga bagay na nangyayaring mali, isipin ang iyong perpektong araw kung saan gumagana ang lahat sa iyong pabor. Dahil harapin natin ito, alam natin na karamihan sa mga bagay na inaalala natin ay hindi pa rin nangyayari. Ito ay lamang na ang iyong isip ay gustong isipin ang pinakamasama at pinalaki ang lahat. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.